Hello mga mahal naming listeners! Miss Neri po ito ng Kwentong Takip Silim. Shoutout po pala sa lahat ng listeners natin dyan sa Middle East. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Kasing init ang panahon natin ngayong dry season dito sa Pinas. Grabe, naaalala ko tuloy yung nanay ko nung bata pa ako. Na lagi akong ginagawa ng homemade palamig sa tuwing sasapit ang ganitong panahon. Gaya nitong iniinom ko ngayon. Kayo rin ba? Naranasan yung gawa ng palamig ng nanay nyo doon? Mukhang marami sa inyo makaka-relate ah. Ibang klase talaga kapag mga nanay no? Lahat gagawin nila maging komportable lang tayo. Pero hindi lang dyan nasusukat ang pagiging ina ha. Gaya na lang ng kwentong ihahatid namin sa inyo ngayong araw. Kaya naman tara na mga katakip silim. Samahan nyo ako para sa isa na namang istorya. Oh, kumusta na si Kuya Roy pare? Napunta agad ako dito nung matanggap ko ang text mo. Salamat sa pagpunta pare. Nawawala pa rin sa Ate Bella. Hanggang ngayon. Tapos itong si Kuya Royet. Ang sabi ng doktor, mukhang nasiraan na nga siya ng bait. Hindi ko alam kung ano ba talaga nangyari sa kanila sa probinsyang yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako papayag. Hindi niya pwedeng makuha ang mga anak ko. Kailangan ko silang itago. Tulungan mo ako, Rafael. Itago natin sila. Hindi sila ligtas sa kanya. Ay, Kuya Roy, tama na please. Ayos lang mga anak mo. Safe sila. Wala namang kukuha sa kanila. Hindi mo ako naiintindihan, Rafael. Kailangan mo silang ilayo. Kukunin niya sila. Huwag mo silang hayaan mapaut. Diyos ko pare, mukhang may mali nga sa kuya mo. Tingnan mo kung anong isinuka niya. Daliri ng tao yan, di ba? Saan nga ba nasusukat ang pagiging isang magulang? Naniniwala ka bang may magulang talaga na kayang isakripisyo ang anak nila para sa pansarili lang nilang kapakanan? Anong gagawin mo kung maipit ka sa isang sitwasyon kung saan may kakayahan kang protektahan ang buhay ng iba pero sarili mo naman ang malalagay sa bingit na kapahamakan? Tawagin niyo na lang akong Fiesta. Yan mismong ipinangalan sa akin ng yumao kong ina dahil ipinanganak niya ako sa mismong araw ng piyesta sa baryong kinalakhan ko. Sa totoo lang, konti lang ang naaalala ko tungkol kay nanay. Maaga kasi siyang sumakabilang buhay nung 5 taong gulang pa lang ako dahil sa sakit sa puso. Habang ang tatay ko naman, hindi ko na nakilala dahil hindi niya naman kami pinanagutan simulat sa pool. Sa kabila ng lahat, binusog naman ako ng aking tatang, ang lolo ko, ng mga kwento tungkol sa kung gaano nga ba kabuting ina ang nanay ko. Dahil doon, bata pa lang ako, pinangarap ko ng maging katulad niya. Sakaling ako naman ang magkaroon ng sarili kong anak. Hindi ko naman akalaing magagawa kong isabuhay agad ang kabutihan niya sa mga batang ni hindi ko naman kadugo. Samahan niyo sana akong balikan ang kwento mula sa aking nakaraan. Ay, sa wakas, naubos din sila. Ay, kapagod. Ang dami naman ho kasi nating pasyente ngayon, Tang. Bakit naman kasi tinanggap niyo silang lahat may bukas pa naman? Oh, eto po. Uminom po muna kayo ng tsaa para naman ma-relax kayo kahit papano. Ay, nakakaawa naman kasi kung papabalikin pa natin sila, iha. Yung iba sa mga yon, mukhang galing pa sa malalayong lugar. Sinadya pa nila tayo rito, kaya hindi ko matim natanggihan sila. Nandun na ho tayo, Tang. Pero sa ginagawa niyo, sarili niyo naman ang napapabayaan niyo. Paano kung kayo naman ang tamaan ng sakit? Di lalo silang kawawa. Hindi naman ako tatablan kaagad ng sakit-sakit na yan, iha. Para saan pa tong mga anting-anting ko sa katawan? Kung di pala ako kayang protektahan nito, malakas pa ako, iha. Huwag kang mag-alala. Tatang, patanda na ho kayo. Hindi na ho kayo pabata. Abay kahit anong galing niyo ang albularyo at antingero, may hangganan din ho yung katawang tao niyo. Kaya sana naman alagaan niyo rin ang sarili niyo. Asus! Nainis na naman itong apo ko. Ay, Oda. Pasensya ka na. Hayaan mo't bukas. Hindi muna ako tatanggap ng pasyente para naman makapagpahinga tayong pareho. Sinabi niyo yan, Tang ha? O siya, sige na.
Inumin nyo na nga ho tong tiyaan nyo at baka lumamig na yan. Isang albularyo ang tatang ko. Sa katunayan, marami talaga ang humahanga sa galing niyang manggamot noon. Kaya nga dinadayo talaga kami ng maraming tao. Dahil doon, madalas talagang puno ng pasyente ang bahay namin. Ang mga donasyong nakukuha namin doon, ang ginamit ni tatang para buhayin ako mula nang mawala si nanay. Sapat naman ang kinikita ni tatang doon para mabuhay kami. Pero kulang na kulang yon para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nga ng mga panahong yon, halos kung ano-anong racket na ang pinasok ko para lang matupad ko ang pangarap kong maging isang guro, gaya ni nanay. Ay, pasensya ka na talaga, iha. Ang totoo dyan, ginagawa ko lang to dahil gusto kong makatulong sa'yo sa pag-iipon mo ng pangmatrikula. Para naman makabalik ka na sa pag-aaral gaya ng pangarap mo. Sinasabi ko na nga ba tatang naman Hindi niya naman kailangan gawin yun. Ayos lang naman ho ako Makakaipon din ho ako. Sapat na po sa akin na sa tandaan yung yan, tumutulong pa rin kayo sa akin sa mga gastusin dito sa bahay. Kahit na sinabi ko sa inyo noon pa na ako nang bahala sa atin. Abay, bakit naman iaasa ko sa'yong lahat, iha? Di ba nga, prinsesa kita? Kung sana'y malakas pa ako hanggang ngayon, hindi mo na sana kinailangan pang tumigil sa pag-aaral. 2 taon na lang, gagraduate ka na dapat. 25 anyos ka na. Dapat kayo natupad mo na ang pangarap mo ngayon. Dahil sa akin, masyado ka natuloy na pag-iwanan ng mga kaedad mo. Bakit tang? May karera ho ba? Wala naman ho sa edad yan Pwedeng-pwede ko pa rin naman pong tuparin ang pangarap ko sa mga susunod na taon. Tiwala lang. Pero kasi apo... Basta. Mangako kayo sa akin na hindi niyo napapagurin ng sarili niyo sa panggagamot ng sandamakmak na pasyente. Para lang makakuha kayo ng mas maraming donasyon. Hindi niyo po kailangan mag-ambag pa sa pangmatrikula ko. Dahil matagal na rin ako nakaasa sa inyo. Malaki na hong nagawa niyo para sa akin. Kaya tang, pakiusap. Huwag na kayong mag-alala sa akin Gusto ko pa hong abutan niyo ako makapagtapos. Kaya sana alagaan niyo pong sarili niyo. Oda. Kapag ganyan ang sinasabi mo, mapapa-oo na lang talaga ako Pangako yan tang ha. Oo na nga, sabi. Ayos. Mabuti na ngayon nagkakaintindihan tayo. Ikaw talagang bata ka, oo. Teka, may kumakatok yata tang. Sadali. Baka pasyente yan. Ako na ang Hindi. Kakasabi ko lang Magpapahinga na ho kayo. Ako nangaharap sa kung sino man yun. Tumayo nga ako at naglakad palayo para buksan ang pinto ng bahay namin. Nakakunot pa ang noo ko noon dahil sa medyo naiinis akong isipin na baka may makulit na namang pasyenteng bumalik. Pero napanganga na lang ako nang ang mabungaran ko sa labas ay ang 2 lalaking mukhang naligaw lang sa lugar namin. Parehong matipuno at halatang may sinabi sa buhay ang mga ito. Pero ang mas nakapukaw talaga ng paningin ko ay yung lalaki na nakasuot ng simpleng puting long sleeves polo at itim na slacks. Mukha kasi siyang modelo sa mga magazine. Dahil doon, hindi ko tuloy na malayang natulala na pala ako sa mukha niya kung hindi pa ako tinawag ni tatang. Fiesta, iha. Sino ba yung kumatok na yan? Teka lang ho, tatang. Itatanong ko pa. Sino po sila? Anong kailangan nyo? Magandang gabi sa inyo. Pasensya na kung naabala namin kayo. Ako nga pala si Rafael at ito naman ang kaibigan kong si George. Hinahanap sana namin si Mang Felipe, yung magaling na albularyo. Oo nga, miss. May nagturo kasi sa amin sa kanto na dito raw ang bahay niya. Nandyan ba siya sa loob? Tatang ko siya. Ako si Fiesta, apo niya. Bakit? Anong kailangan niya sa kanya? Apo ka pala niya. Mabuti naman kung ganun. Pwede ba namin siya makausap kahit sandali lang? May kailangan lang sana kaming ihingi ng pabor at tulong sa kanya. Importante lang talaga. Naku, pasensya na kayo Sir Rafael. Kung magpapagamot kayo, bumalik na lang kayo bukas ng umaga. Magpapahinga na kasi si tatang Katatapos lang niyang gamutin yung huling pasyente niya ngayong araw. Miss, babayaran namin kayo na malaki. Kailangan ko lang talaga siya makausap ngayon. Saglit lang to. I promise. Hindi namin uubusin ang oras niyo. Hindi nga ako pwede. Kahit magbayad pa kayo ng malaki, hindi ko pwedeng pilitin ang tatang ko. Pagod na yung matanda. At baka siya naman na magkasakit niyan kung pipilitin ko.
Bukas na lang ko kayo bumalik. Miss, sige na. Galing pa kami sa kabilang bayan at matagal namin kayong hinanap. Kailangan lang talaga ng kaibigan ko ang tulong ng lolo mo para sa pamilya niya. Baka pwedeng pagbigyan niyo na kami kahit ngayon lang. Ang kukulit nyo rin naman ano? Sinabi ng bukas na lang eh. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salitang pahinga? Mga gwapo sana kayo kasang titigas ang ulo nyo. Sarado na pong tanggapan ni tatang kayo bukas na lang. Akmang isasarado ko na sana ng tuluyan ang pinto at tatalikuran sila nang biglang may dinukot si Rafael mula sa bulsa ng slacks niya. Hinarang niya agad ang braso niya sa pinto para hindi ko isara. Tapos ay iniharap niya sa akin ang isang litrato. 2 bata ang nasa picture. Isang batang lalaki na siguro ay nasa 10 taong gulang at isang batang babaeng mukhang nasa 2 taong gulang pa lang. Titig na titig ako sa mga bata sa litrato. Hindi ko maintindihan pero biglang naantig ang dibdib ko at bigla akong nakaramdam ng awa sa kanila. Wala pa man siyang sinasabi. Pamangkin ko sila, miss. At kailangan nilang tulong ngayon din. Nasa panganib ang buhay nila. At ang lolo mo lang naiisip ko makakapagligtas sa kanila. Kaya please, parang awa mo na. Panganib? Anong klaseng panganib ba? Hey, Fiesta! Sino ba yung nasa labas at mukhang nagkakataasan pa kayo ng boses dyan? Papasukin mo na at baka babaya. Marinig pa kayo ng mga kapitbahay nating natutulog na. Mga bisita o tatang. Sige na, pasok na kayo sa loob. Pasensya na sa inasal ko kanina. Nag-aalala lang talaga ako sa kalusugan ng tatang ko. Ayos lang. Maraming salamat sa'yo. Fiesta, tama? Oo, alina kayo. Maraming salamat, Mang Felipe. Pasensya na po sa abala at ganitong oras na kami nakarating. Ako po si George. Ito naman po ang kaibigan kong si Rafael. Eh, maupo muna kayo dyan sa sofa. Pagpasensya nyo na itong apo ko. At ganyan lang talaga yan kapag pagod na rin at nag-aalala sa akin. Eh ano pang may paglilingkod ko sa inyo, mga iho? Ako po sanang may kailangan ng tulong, Mang Felipe. Tungkol po ito sa kuya ko. Pati na rin sa 2 niyang anak. Sandali, ipagtitimpla ko lang kayo ng kape para naman mainitan ng mga sikmurahan nyo. Galing pa yata kayo sa mahabang biyahe eh. Ay sige, magkwento ka na iho. Ano nangyari sa pamilya ng kuya mo? At nasabi mong nasa panganib ang mga bata. Nagsimula po ang lahat ng magbakasyon si Kuya Royet. Kasama ang asawa niyang si Ate Bella sa isang malayo at liblib na probinsya. Naiwan sa akin ng 2 bata para alagaan habang wala sila. Eh tapos, ano nangyari nang umuwi sila sa probinsyang sinasabi mo? Pag-uwi ni Kuya, iba na siya, Mang Felipe. Naging palaging tulala, balisa. At parang laging may kinatatakutang hindi namin nakikita. At ang mas malala, hindi niya kasama si Ate Bella. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanila doon sa pinuntahan nilang lugar. Ayaw niya namang magkwento. Hindi namin maintindihan ang mga sinasabi niya. Mukhang natuluyan na siyang nasira ng bait, Mang Felipe. Sa katunayan, nakakonfine siya ngayon sa mental hospital. Nung una, iniisip ko talaga na babaliw lang si Kuya dahil nawawala ang asawa niya. Laging sinasabi ni Kuya na nasa panganib daw ang mga pamangkin ko. May kukuha raw sa kanila. Kaya kailangan ko raw silang ilayo at itago. Hindi ko pinapansin yung mga babala niya dahil nga sa tingin ko, nagdidiliryo lang siya. Pero may nangyari ho. Kaya nagbago ang isip ko. Eto ng kape nyo. Salamat. Sige na, ituloy nyo lang ang kwento. Ano nangyari? Bakit biglang nagbagong isip mo? Dinalaw namin siya sa ospital kanina para kumustahin sana. Bigla siyang nagwala. At pinipilit ulit na ilayo ko ang mga bata. Tapos, bigla na lang siyang sumuka. Sumuka? Eh baka naman may nakain lang na masama sa ospital kaya umasim ang sikmura. Hindi lang ordinaryo yung pagsusuka ang nangyari, Fiesta. Kasi ang isinuka niya sa mismong harapan namin, daliri ng tao. Munti ko nang mabitawan ang tasang hawak ko nang marinig ko ang sinabi ng George. Daliri ng tao? Kinilabutan ako bigla at napatingin ako kay tatang na seryosong nakikinig sa kanila. Mukhang nagsasabi sila ng totoo dahil bakas na bakas sa mga mata ni Rafael ang matinding takot at pag-aalala para sa mga pamangkin niya. Bigla tuloy nung pumasok sa isip ko yung 2 inosenteng anghel na nasa litrato. Daliri ng tao ka mo?
Sigurado ba kayong tao talaga yon? At hindi sa hayop o kung ano man ang kinain niya? Sigurado po ako, Mang Felipe. May kuko pa nga at parang sariwa pa. Pinasuri namin kaagad sa mga doktor sa ospital yon at nakumpirma nilang daliri nga yun ng tao. Iniimbestigahan na rin ngayon ng pulisya kung sino may-ari nun. Nang makita ko yun, dun ako kinutuban. Naramdaman ko mukhang totoo nga ang mga sinasabi ni Kuya Royet. Na may nagbabadyang malaking panganib sa mga pamangkin ko. Hindi rin namin alam kung anong klaseng panganib ba yun, Mang Felipe. Fiesta. Kung tao ba o kung anong kababalagan ng kalaban namin. Palagi kasing sinasabi ni Kuya Royet na halimaw daw ang gustong kumuha sa anak niya. Kaya naisip ni Rafael na baka kailangan na namin ng tulong mula sa isang albularyo. May nagrekomenda sa amin na kayo raw ang pinakamagaling dito. Kaya sinadya agad namin kayo. Mang Felipe, kaya po kami nandito ay dahil gusto ko sana kayong isama sa amin. At kung pwede ho, dun kayo tumira pansamantala sa bahay namin, sa kabilang bayan. Para maprotektahan niyo mapamangkin ko buong araw. Huwag kayong mag-alala, magbabayad po ako ng malaki. Kahit magkano pa ang hingin niyo, ibibigay ko. Maprotektahan lang sila. Sandali muna. Naiintindihan ko na kailangan niyo ng tulong at naaawa rin ako sa sitwasyon ng mga bata. Pero pasensya na. Hindi niyo pwedeng isamang tatang ko doon. Hindi siya pwedeng tumira sa kabilang bayan para maging bantay ng mga pamangkin mo. Bakit naman hindi? Magbabayad naman ako ng maayos. At titikain kong komportable siya doon sa amin. Ipasusundo at ipapahatid ko pa siya ng sasakyan para hindi siya mapagod sa biyahe. Hindi nga pwede yun. Tingnan niyo nga ang tatang, matanda na siya. Sa tingin niyo ba kakayanin pa ng katawan niyang bumiyay at makipaglaban sa kung ano man yung nagbabanta sa pamilya niyo? Mahina ng tuhod niyan eh. Madaling mapagod. Sir Rafael, alam niyo ba kung ilang taon na si tatang? Mga 70 or 75? 76 na taong gulang na si tatang. Kaya hindi niyo na siya pwedeng isabak sa ganyang klaseng trabaho. Dito nga lang sa bahay pag nanggagamot siya inaalalayan ko pa siya eh. 96? Oo. Pero ang lakas pa rin niyang tingnan na para sa ganyang edad. Pasensya na, hindi ko kasi alam. Pasensya na po, Mang Felipe. Akala ko talaga. So, ibig sabihin ba nito, wala nang pag-asa? Wala bang ibang magaling na albularyo ko yung maire-recommenda sa amin? Kailangan ko talaga ng protection para sa mga bata eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakita ko kung paano tuluyang bumagsak ang balikat ni Rafael. Napahawak siya sa mukha niya na parabang pinanghihinaan na ng loob at nawawala ng pag-asa. Sa totoo lang, naawa talaga ako sa sitwasyon niya. Gustuhin ko man siyang tulungan, hindi ko pwedeng isugal ang kalusugan ni tatang para sa kanila. Lalo na't hindi pa malinaw kung anong klaseng halimaw o kababalaghan ba ang nagbabanta sa kanila. Katahimikan ang bumalot sa buong salas namin hanggang sa biglang tumikhim si tatang at nagsalita. Ay, may solusyon pa dyan, iho. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung gusto mo talagang may magprotekta sa mga pamangkin mo, hindi ako ang dapat mong isama pa uwi sa inyo. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Felipe? May kilala po ba kayong iba na mas mahusay sa inyo? Oo. At nasa harapan nyo lang siya ngayon. Ang apo kong si Fiesta. Siya ang isama mo pabalik sa bayan nyo. Ano ho? Ano? Tatang, nahihibang na ba kayo? Bakit akong isasama nila doon? Mang Felipe, hindi po sa minamaliit ko ang apo niyo pero naghahanap po kami ng albularyo. Panganib po ang kakaharapin namin doon. Hindi ordinaryong pag-aalaga ng bata. At bakit? Sa tingin mo ba'y walang alam itong apo ko? Pwes, nagkakamali ka, iho. Lahat ng karunungan ko, lahat ng orasyon at panggagamot, naituro ko na lahat yan kay Fiesta simula nung bata pa siya. Isa rin siyang antingera, pero hindi lang alam ng iba dahil hindi niya ipinapakita at ayaw niyang ipagsabi. Teka, seryoso ba to? Antingera din siya? Oo. At sa totoo lang, mas malakas pa ang espiritual na kakayahan niya kumpara sa akin. Kahit nung kabataan ko pa, mas malakas ang pakiramdam niya sa mga hindi nakikita. At mas may kakayahan siyang gamitin ang mga anting-anting ko na hindi basta-basta nagagamit ng ordinaryong tao.
Ang dugo na nananalaytay sa kanya ay gaya ng sa mga sinaudang malalakas sa babaylan. Tatang, huwag niyo namang ibunyag ang lahat ng sikreto natin sa mga taong kararating lang dito. At saka hindi ko naman po gustong pasukin yan. Alam niyo namang gusto ko lang mamuhay ng normal at makapagtapos ng pag-aaral para maging guro, di ba? Hindi ako interesado maging albularyo makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Fiesta, totoo bang sinasabi ng lolo mo? May kakayang ka talagang protektahan ng mga pamangkin ko? Kahit na may alam pa ako, hindi ko gagawin yan. Lalo na't maiiwan si tatang dito ng mag-isa. Sino na lang mag-aalaga sa kanya kung sasama ako sa inyo sa kabilang bayan? Hindi pwede. Ako na lang ang pamilya ni tatang dito at hindi ko siya pwedeng iwan. Hey sus, nagdadailan ka pa po. Huwag mo akong intindi dito at kaya ko ang sarili ko. Tatawagan ko na lang ang pamangkin kong si Lando para siya muna makasama at mag-alaga sa akin dito sa bahay. Malapit lang din naman ang tirahan ng tiyuin mong yun dito. Kaya wala kang dapat alalahanin tungkol sa kalusugan ko. Napakamot na lang ako sa ulo ko. Minsan talaga, hindi ko maintindihan si tatang. Pilit niya akong itintulak na sumuong sa mga delikadong sitwasyon. Kahit na ilang beses ko nang sinabi sa kanya na wala akong balak ituloy ang pagiging albularya ko. Ayoko ng gulo. Ayoko ng mga multo o kung anumang kababalaghan. Gusto ko lang magturo sa eskwelahan balang araw. Pero sa kabila ng pagtanggi ko, hindi ko rin maikakailang kinukulit ako ng konsensya ko. Dahil sa 2 batang nakita ko sa litrato. Kahit na nandyan pa si Yolando para magbantay, gusto ko pa rin muna sanang pag-isipan tong inaalok niyo si Rafael. Hindi basta-basta tong hinihingi niyo. Buhay ang pwede maging kapalit nito kapag nagkataon. At 2 batang magiging responsibilidad ko. Baka pwedeng bukas ko na lang ibigay ang desisyon ko sa inyo. Naintindihan ko. Masyado nga itong mabigat na pabor. Lalo na't ngayon lang tayo nagkakilala at nagkita. Pero sana pag-isipan mong mabuti. Sila na lang natitira kong pamilya, maliban sa kuya kong nasa ospital. Hey, Fiesta po. Tumingin ka nga ng diretso sa mga mata ni Rafael. Pagmasdan mo yung litratong dala niya kanina at isipin mo ang mukha ng mga pamangkin niya. Kakayanin ba talaga ng konsensya mong matulog ng maimbing sa gabi habang alam mong anumang oras ay baka kunin at mapahamak yung 2 anghel na yon? Kayong may kakayahan ka namang iligtas sila. Tatang naman nangungonsensya pa talaga kayo. Nagsasabi lang ako ng totoo po. Sayang ang galing at lakas na ibinigay sa'yo ng may kapal kung hindi mo gagamitin para tulungan ang mga walang kalaban-laban. Sige, tatanungin kita ulit. Maaatin mo ba talagang magsawalang bahala habang nasa bingit ng kamatayan ang mga inosenteng batang yon? May point ang lolo mo, miss. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Parang wala na rin naman akong kabala sa konsensya ko at kay tatang eh. Ibig sabihin ba niyan, pumapayag ka na? Tutulungan mo na kami? Oo na, sige na, pumapayag na ako. Pero may kondisyon ako, Sir Rafael. Sasama ako sa bahay niyo pero bilang taga-alaga at bantay ng mga bata. At palihim ko silang poprotektahan laban sa kung anumang kababalagang kinasangkutan ng mga magulang nila. Hindi pwedeng malaman ng ibang tao dun kung sino talaga ako at kung anong kakayahan ko para hindi rin ako mapahamak ng basta-basta. Walang problema. Ako at si George lang ang makakaalam nito. Ipapakilala kita sa loob ng bahay bilang bagong kasambahay o yaya nila kung yun ang gusto mo mangyari. Isa pa, dahil delikado itong papasukin ko, kailangan tapatan mo ng maayos na magiging sahod ko ha. Gagamitin ko rin yung kikitain ko dito para makabalik na ako sa pag-aaral ko. Kapag natapos ng problema nyo at kapag ligtas ng pamilya nyo. Oo naman. Nasabi ko na sa'yo kanina, di ba? Babayaran kita ng kahit magkano. Basta lang masiguro ko ang kaligtasan ng mga pamangkin ko. Mula umaga hanggang gabi. Fiesta, maraming salamat talaga. Utang ko sa'yo ang buhay ng pamilya ko. Huwag ka muna magpasalamat at hindi pa natin nalulutas ang problema mo. Umuwi na nga muna kayo at magpapahinga na kami maglolo. Sige. Aalis na kami para makapagpahinga na kayo. Susunduin na lang kita rito bukas ng tanghali para makapaghanda ka pa ng mga gamit mo. Pesta, Mang Felipe, maraming salamat po ulit sa inyo. Ay, walang anuman iho. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Habang pinapanood ko silang sumakay sa sasakyan nila at umalis palayo sa bahay namin, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko.
Sino ba naman kasi ako, di ba? Isang hamak na apo ng albularyo na may pangarap na maging guro. Tapos bigla-bigla, magiging tagaprotekta ako ng 2 batang hindi ko naman kaano-ano. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang makakaharap ko doon sa bayan ni na Rafael. Ang alam ko lang, sa oras na tumuntong ako sa bahay nila, kinabukasan, magsisimula na ang pinakadelikadong laban ng buhay ko. Nandito na tayo, Fiesta. Pasok ka. Ito na ba yung bahay niyo, Sir Rafael? Ay, grabe, ang laki naman yata masyado nito para sa inyong 4. Parang buong barangay na namin ang kasya sa loob niyan eh. Sakto lang. At saka nga pala, huwag mo na akong tawaging sir. Sige na, tuloy ka na. Huwag ka na mahiya. Naku, paano ko hindi maiiya? Ang dumi pa ng sapatos ko. Baka madumihan ko yung sahig niyo. Tingnan mo nga, parang pwede na yata ako magsalamin dito sa tiles niyo eh. Ayos lang yan. Pasok na tayo. Ako na magdadala rin tong bag mo sa loob. Halika na. Nakakapanibago naman dito. Sa amin kasi amoy lupa at puno agad sasalubong sa'yo eh. Dito amoy pabango yata pati ang hangin niyo sa loob. Pinalalagyan kasi palagi ni Manang Fe ng air freshener. Itong salas na to para hindi raw amoy kulob. Maupo ka na muna dyan sa sofa. Saglit lang ako tatawagin ko lang yung kasambahay namin at yung 2 bata para maipakilala na kita kaagad sa kanila. Sige, bilisan mo lang Naninibago kasi ako sa ganitong kalaking bahay eh. Baka maligaw ako kahit dito lang sa salas niyo. Totoo nga ang hinala ko. Talagang may sinabi nga sa buhay si Rafael. Gaya ng unang impresyon ko sa kanya. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakatungtong sa ganun kalaki at kagarang bahay. Ang taas ng kisame nila na may malaking ilaw pa sa gitna na parang mga kristal na nakasabit. Ang mga kasangkapan halatang mamahalin at galing pa yata sa ibang bansa dahil sa mga disenyo nitong nun ko lang din nakita. Kahit yung simpleng kurtina nila sa mga naglalakihang bintana, mukhang mas mahal pa sa buong taong kinikita namin ni Tatang sa panggagamot. Nakakapanibago na napakatahimik ng lugar. Walang tunog ng mga asong tumatahol, walang nag-iinuman sa labas. Parang walang ibang tao maliban sa amin. Habang nakaupo ako sa napakalambot na sofa nila, hindi ko maiwasang mapaisip kung anong klaseng panganib ba ang nagbabanta sa mga batang babantayan ko. Maya-maya pa, narinig ko na ang mga yabag mula sa hagdan kaya napatayo agad ako. Bumalik na si Rafael kasama ang 3 tao. Isang batang lalaki, isang maliit na batang babaeng buhat-buhat niya, at isang may edad ng babaeng medyo may pagkamukhang istrikta. Fiesta, sila yung sinasabi ko sa'yo. Ito si Ronnie at Maya, mga pamangkin ko. Ito naman si Manang Fe. Siya ang punong kasambahay dito. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po kung ginabi na kami ng dating. Manang Fe, siya naman po si Fiesta. Siya yung bagong makakasama niyo rito sa bahay. Siya rin po ang tutulong sa inyo sa pag-aalaga kina Ronnie at Maya. Magandang gabi naman sa iyo, Fiesta. Inaasahan ko ang tulong mo lalo na't palaging abala itong si Rafael sa trabaho niya at madalas akong naiiwang mag-isa sa mga bata. Makakaasa po kayo, Manang Fe. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para matulungan kayo dito sa bahay. Lalo na sa pagbabantay ng 2 bata. Sanay din po ako sa mga gawain. Ronnie, mag-hello ka kay Ate Fiesta mo. Siya magiging bagong yaya niyo ni Maya. Simula ngayon, palagi na siyang makakasama araw-araw. Hello po Ate Fiesta. Marunong po ba kayong magluto? Sana po masarap po kayong magluto katulad ni Mama. Hello sa'yo, Ronnie. Huwag ka mag-alala. Marami akong alam na masasarap na lutong siguradong magugustuhan nyo ng kapatid mo. Ako magluluto ng agahan nyo bukas. Pasensya ka na ha. At mukhang hindi na makakapag-hello itong si Maya. Nakatulog kasi sa ulit pagbaba namin Kaya buhat-buhat ko ngayon. Kanina pa kasi ito naghihintay sa atin Ibinaba ko lang talaga sila saglit para maipakilala sa'yo. Akala ko pa naman, magkikipagkulitan pa tong 2 kaso mukhang pareho na pala silang lobat. Ayos lang yan. Ang himbi nga ng tulog niya Ang ganda at ang pogi ng mga pamangkin mo, sir, parang mga anghel. Kung gusto mo, ako na ang mag-aakyat kay Maya sa kwarto niya, Rafael, para naman makapagpahinga na rin itong si Fiesta dahil mukhang pagod na pagod sa biyahe. Sige Manang Fe, salamat po. Pakiakyat na lang muna itong si Ronnie, tapos si Maya.
Susunod na rin po kami at ihatid ko lang sa Fiesta sa magiging kwarto niya para makapag-ayos na siya ng mga gamit niya. Nako, nakakaya naman po. Ako na po sana magbubuhat. Ako naman po mag-aalaga sa kanila simula ngayon. Hayaan mo na, Fiesta. Bukas na bukas din ay sayo na ang buong responsibilidad sa kanila. Kaya lubos-lubusin mo na ang pagpapahinga mo ngayong gabi. Sige na, mauna na kaming bumalik sa taas. Halika Fiesta, sunod tayo sa taas. Kukunin ko lang tong isa mong bag. Wag na, ako na magdadala niyan. Nakakaya naman sa'yo, pinagbubuhat pa kita ng gamit ko boss kita. No, ako na Fiesta, ako na. Magalang naman to Sumunod ka na lang sa akin sa taas at ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Sumunod na nga ako kay Rafael habang umaakit kami sa ikalawang palapag ng bahay. Pakiramdam ko nasa palasyo ako habang humahakbang sa malapad at mahabang hagdanan nilang gawa sa makintab na kahoy. Bawat hakbang ko, takot na takot akong baka magasgasan ko yung sahig dahil sa sapatos ko. Pagtungtong namin sa taas, bumungad sa akin ang isang mahabang pasilyong may mga nakasabit pang naglalakihang litrato ng pamilya at mga painting na mukhang mamahalin din. May mga pasupa ng halaman sa gilid na hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Huminto kami sa isang puting pinto. Nakatabi lang daw ng kwarto ng mga bata. Nang buksan niya ito at binuhay ang ilaw, literal na napanganga na lang ako. At parang umurong ang dila ko. Hindi ko inaasahan na ganun kaganda at kalaki ang ibibigay niyang kwarto para sa akin. May napakalaking kama sa gitna na may makapal at puting-puting kumot. May sariling banyo sa gilid, malaking aparador at may sarili pang aircon na nakabukas na at nagpapalamig sa buong kwarto. Parang kwarto ng isang prinsesa sa mga palabas sa telebisyon. Ito ang magiging kwarto mo Fiesta. Katabi lang yan ang kwarto ni Ronnie at Maya. Manipis lang yung padar sa pagitan para marinig mo kaagad sila at madali mo silang mapupuntahan kung sakaling kailangan. Sandali, sigurado ka ba rito? Kwarto ko talaga to? Oo naman. Bakit? May problema ba? May kulang ba dito na gusto mong idagdag ko? Sabihin mo lang. Ipapabili ko bukas kay Manang Pe. Walang kulang. Ang totoo nga niyan. Sobra na yata to. Mas malaki pa yata tong kwarto ko kaysa sa buong bahay namin ni Tatang dun sa probinsya. Baka naman kwarto niyo ito at nakikitulog lang ako. Baka magalit ang kuya mo kapag umuwi siya rito. Hindi Fiesta. Bakante talaga yung kwarto na yan. At inihanda ko talaga para sa'yo simula nang pumayag kang tulungan kami. Sa'yo talaga yan simula ngayon hanggang kailan mo gusto. Pero nakakaya talaga. Hindi naman ako bisitang pandangal dito para bigyan mo ng ganitong klaseng higaan. Pagiging kasambahay at yayang ipinunta ko rito. Deserve mo yan Fiesta. Sa laki ng tulong at sakripisyong gagawin mo para sa pamilya ko. At sa panganib na sasalubungin mo para sa mga pamangkin ko. Kulang nga yan Gusto ko maging komportable ka ng buong buo habang nandito ka sa amin. Sobrang komportable na yata nito. Baka hindi na ako magising ng maaga dahil sa lambot ng kamang yan. Baka mamaya niyan tanghaliin ako ng gising at pagalitan pa ako ni Manang Fe bukas. Ayos lang kahit tanghali ka na magising bukas. Paminsan-minsan lang naman Sasabihan ko si Manang Pe na huwag kang masyadong pagurin sa mga gawaing bahay. Basta nandito ka para protektahan sila. Yun ang pinakamalaga sa akin higit sa lahat. Salamat talaga ha. Nakakapanibago lang. Pero susubukan kong masanay. Pangako, gagawin kong trabaho ko ng maayos para hindi masayang tong pagpapatira mo sa akin sa magandang kwartong to. Wala yung Fiesta. At siya nga pala, pwede bang Raf na lang ang tawag mo sa akin? Raf? Hindi ba masyadong formal at parang nakakaya naman yata? Amo kita. Nakikitira lang ako at binabayaran mo ko kaya dapat may galang pa rin ako sa'yo. Hindi mo ako amo Fiesta. Magkatulong tayo sa sitwasyong to. At saka, yun ang tawag sa akin ng mga malalapit sa akin. Gusto ko maging komportable tayo sa isa't isa. Lalo na't pareho tayong may malaking responsibilidad sa buhay ng mga pamangkin ko. Para na rin hindi ka naiilang kapag nagkakausap tayo. Sige na nga. Kung yan ang gusto mo, Raf. Yan. Mas magandang pakinggan. Sige na. Magpahinga ka na muna dyan. At ayusin mo na mga gamit mo. Bukas na natin pag-usapan ang iba pang kailangan nating gawin tungkol sa mga bata. Magandang gabi. Magandang gabi rin, Raf. Salamat ulit. Ay, grabe. Ang laki talaga nitong kwarto. At ang lambot talaga nitong kama. Inaantok na tuloy ako. Makatulog na nga. Para maaga akong magising bukas.
Ate Fiesta, ang bango naman po ng niluluto nyo. Kanina pa po akong nakukutom pagising ko pa lang dahil sa amoy eh. Sandali na lang ito, Ronnie. Patapos na itong sinangag at pritong itlog tapos nagluto na rin ako ng longganisa at konting tuyo na siguradong magugustuhan nyo ni Maya. Siguradong mapaparaming kain nyo ngayon. Nako, Fiesta. Napakaaga mo namang bumangon. Sana ginising mo na lang ako para natulungan kita dito sa kusina. Ako na sana ang naghanda ng almusal ng mga bata gaya ng nakasanayan ko tuwing umaga. Nakakahiya naman sa'yo na ikaw pa ang naunang magluto. Naku, Manang Fe, ayos lang po. Sanay po akong gumising ng maaga tuwing madaling araw para ipagluto ang tatang ko dun sa amin. Hayaan niyo na po ako maghanda ngayon para matikman din ni na Ronnie ang mga luto ko. Magpapahinga rin naman po ako mamaya kapag tapos na silang kumain. Yay! Aba, kung makayehe kang bata ka, akala mo naman nakatikim ka na ng tuyo at longganisa. Ay, bakit po, Manang? Hindi pa ba sila nakakatikim nito? Hindi. Hindi ko kasi pinagluluto ng ganyan noon dahil hindi ko alam kung magugustuhan nila. Pero base dito sa reaksyon ni Ronnie, mukha namang gusto niya. Halos maglaway na eh. Naku, huwag kang mag-alala, Ronnie. Magugustuhan mo to. Maraming bawang ang inilagay ko dito sa sinangag para mas masarap. Oh, eto na. Umupo na kayo dyan sa silya para makapag-umpisa na kayo mag-almusal habang mainit pang pagkain. Maya, bunso, halika rito sa tabi ko. Susubuan na kita. Tulungan na kita dyan sa mga plato, Fiesta. Mukhang gaganahan nga ang mga bata ngayon. Bihira ko silang makitang ganito kasigla sa hapagkainan, lalo na nung mga nakaraang linggo. Mukhang gusto ka nila. Salamat po, Manang Fe. Oh, tikman nyo na mga bata. Ronnie, sabihin mo sa akin kung kulang sa alat o kung may ayaw ka dito, ha? Oh, ayan na pala si Rafael. Mabuti naman. Fiesta, pupunta lang muna ako sa likod bahay para magdilig ng halaman. Sige po, Manang. Ang bango naman yata masyado ng kusina natin ngayon ah. Umaabot hanggang sa taas yung amoy ng sinangag. Magandang umaga sa inyo. Uy, magandang umaga rin, Raf. Halika na dito. Umupo ka na at sumabay ka na sa mga bata. Sakto, katatapos ko lang maghain. Mukhang naunahan mo pa si Manang Fe na magluto ah. Kumusta naman ang tulog mo sa unang gabi mo rito? Napakahimbing. Sinabi ko naman sa'yo kagabi. Sobrang lambot ng kama dun sa kwarto ko. Himala nga at maaga pa rin ako nagising dahil halos ayoko nang bumangon kanina. Oh, umupo ka na. Ikukuha kita ng kape. Tito Ralph, ang sarap po ng luto na Ate Fiesta. Parang mas masarap pa po sa luto nyo at sa food na galing sa restaurant. Talaga ba? Aba, mukhang hindi na kayo mahihirapang kumain ngayon ah. Nakagulat naman. Dati kasi Fiesta, kailangan ko pang pilitin at habulin sa buong bahay itong si Ronnie para lang ubusin ang almusal niya. Tingnan mo ngayon, ang gana-ganang kumain. Namumualam na ang bibig. Minsan kailangan din nilang matikman ang lutong bahay na pamprobinsya para ganahan sila. Baka naghahanap lang sila ng bago sa panlasa nila, lalo na't mga bata pa eh. Baka nga. Pero impressed talaga ako, Fiesta. Ang tagal ko nahirapang pakainin sila. Simula nang dumating sila rito dahil palagi na lang silang matamlay. Salamat talaga ha. At nandito ka. Wala yun, Raf. Ganon din naman ang ginagawa ko sa amin araw-araw. Kaya wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay busog sila palagi at malusog ang katawan nila para iwas sakit. Teka, masarap nga to ha. Baka pati ako. Maparami ng kain. At lumaki na ang tiyan ko simula ngayon dahil sa luto mo. Ang sarap ng timpla ng sinangag. Alam mo ikaw, bolero ka rin ano? Sumama kayo. Akin kayo. Kukunin ko kayo. Sino yun? Fiesta? May problema ba? Bakit bigla ka natigilan dyan? Raf, hindi mo ba narinig yun? May boses ng babae ako narinig na bumulong. Ha? Anong babae? Tayo-tayo lang naman ang nandito, Fiesta. Sigurado ka ba? Sigurado ako, Raf. May narinig talaga akong nagsalita. Teka, akin na muna si Maya. Halika rito sa likod ko, Ronnie. Bilis! Fiesta, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo chinecheck yung buong katawan ng mga bata? Ano bang hinahanap mo dyan? Raf, kumuha ka ng bimpo o kahit anong malinis na panyo. Bilis! Dumudugong tenga ni Maya. Diyos ko, ano nangyayari? Basta bilisan mo, huwag ka na magtanong. Kumuha ka ng bimpo ngayon din. Ate Fiesta, bakit po may dugo si Maya? Ano po nangyayari sa kapatid Huwag ko? kang nalapit, Ronnie.
Magstay ka lang dyan sa upuan mo at huwag kang aalis. Heto na ang malinis na pamunas, Fiesta. Ano bang nangyayari sa bata? Diyos ko, ang daming dugo. Fiesta, bakit biglang nagkaganyan ng tenga ni Maya? Nauntog ba siya sa silya? Wala naman akong narinig na ingay ha. O di kaya may nakapasok ba na insekto sa tenga niya? Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Hindi siya naumpog o pinasukan ng insekto, Raf. Tumahimik muna kayong lahat. Kailangan kong mag-focus sa ginagawa ko. Idinikit ko ng mariin ang malinis na bimpo sa mismong butas ng kanan at kaliwang tenga ni Maya. Habang ginagawa ko yun, malinaw na malinaw pa rin sa pandinig ko ang kakaibang boses ng babaeng kanina pa bumubulong. Hindi lang basta boses na nakalutang sa hangin. Para itong direktang nanggagaling sa loob ng utak ko. Na tila ba sinusubukan itong mag-iwan ng marka sa kamalayan namin. Ramdam na ramdam ko ang biglaang pagbaba ng temperatura sa buong kusina at ang nakakapasong lamig na bumalot sa balat ko. Isang malakas na puwersa ang sumusubok na umangkin sa dalawang bata. Pikit mata akong bumulong ng isang sinaunang orasyong itinuro sa akin ni Tatang. Mga salitang ginagamit para itaboy ang anumang maitim na presensyang sumusubok pumasok sa malay ng isang tao. Itinapat ko ang kabilang kamay ko sa tuktok ng ulo ni Maya para magsilbing harang ng enerhiya niya. Pero habang binibigkas ko ang mga huling salita ng orasyon, naramdaman ko ang matinding pag-init ng aking mukha at kasabay noon ay ang mabilis at mainit na pag-agos ng likido mula sa dalawang butas ng ilong ko. Fiesta, dumudugo na rin ang ilong ni Maya. Teka, pati ang ilong mo, dumudugo. Ano ba nangyayari sa inyo? Jesus Maria Josep, ano ba yan, Fiesta? May sakit ba kayo? Diyos ko, baka may nakain kayong masama sa agahan natin o di kaya'y binabalingoy-ngoy kayo? Wala kami nakain, Manang. Raf, tulungan mo akong hawakan si Maya. Kailangan kong diinan tong tenga niya habang hindi pa tumitigil ang pag-agos ng dugo. Huwag niyo ako intindihin, ayos lang ako. Hindi ko na kaya to. Dadalhin ko na kayo sa ospital. Kukunin ko lang susi ng kotse sa itaas. Huwag kang aalis ng bahay. Dito lang tayo sa loob. Walang lalabas kahit isa sa atin hanggat hindi ko sinasabi. Anong walang lalabas? Baka kailangan nyo nang madala sa doktor. Hindi natin kailangan ng doktor ang yun, Raf. May sumusubok na pumasok sa mismong protection ko. Kung wala akong kaalaman sa pagtataboy ng masamang enerhiya, baka pareho na kaming bumagsak ni Maya rito. Dahil sa tindi ng atake ng nilalang na yon. May kinalaman dito ang boses na naririnig ko kanina. Kung ganun, sino yun? Boses po yun ni Mama. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig kong yun mula sa bibig ni Ronnie. Nagkatinginan kami ni Rafael. Pareho kaming nagulat at hindi agad nakapagsalita. Ang buong inakala ko, isang ligaw na kaluluwa o halimaw sa labas ang sumusubok na manakot sa amin. Pero ang sariling inapala ng mga bata. Bigla na lang tumakbo si Ronnie papalapit sa akin. Yumakap siya ng napakahigpit sa bewang ko at ibinaon ang mukha niya sa damit ko. Saka nagsimulang humagulgol ng malakas. Isang iyak na puno ng matinding takot at panginginig. Kahit may bakas pa ng dugo ang isang kamay ko, hindi ko naiwasang haplusin ang likod niya at yakapin siya ng mahigpit pabalik para iparamdam na ligtas siya sa mga bisig ko. Ate Fiesta, huwag niyo po kami ibigay kay Mama. Huwag niyo po kami papuntahin sa kanya. Ronnie, anong sinasabi mo? Mama mo yun. Si Ate Bella yun. Bakit ka natatakot sa sarili mong mama? Alam mong mahal na mahal ka nun, di ba? Hindi na po siya si Mama. Ibang-iba na po siya. Itago niyo po kami ni Maya. Parang awan niyo na. Ayoko na po siya makita kahit kailan. Nandito lang ako, Ronnie. Hindi ko kayo ibibigay kahit kanino. Pero kailangan mong sabihin sa amin kung bakit ka natatakot ng ganito. Ano bang ginawa sa inyo ng mama mo dun sa probinsya bago kayo umalis? Sasaktan niya po kami, Ate Fiesta. Sasaktan niya po kami ni Maya. Kasama nung monster kapag nakuha nila kami. Monster? Anong monster ang sinasabi mo, Ronnie? Baka naman nagkaroon ka lang ng masamang panaginip kagabi kaya... Hindi po ako na naginip, Tito Ralph. Totoo po yung nakita ko. Nung gabi po bago kami umalis kasama si Papa, nakita ko po si Mama sa may likod ng bahay namin sa probinsya. May kausap po siyang malaking monster.
Nakita mo mismo ang itsura ng kausap ng mama mo? Anong itsura niya, Ronnie? Ikwento mo sa akin ang lahat ng natatandaan mo. Ang laki-laki niya po. Maitim po yung buong katawan niya. Tapos, ang haba po ng mga kuko. Nakatayo lang po siya sa dilim pero nakita ko po nakatingin siya sa amin ni Maya sa bintana. Tapos narinig ko po si Mama. Sinasabi niya sa monster na huwag na daw po siyang saktan. Ibibigay na lang daw po niya kaming dalawa ni Maya sa kanya. Basta hayaan lang daw siya mabuhay. Imposible yan. Hindi magagawa ni Ate Bella na ipagpalit ng buhay niyo para sa sarili niya. Ronnie, kilala ko ang mama mo. Hindi niya kayo ipapahamak. Baka ibang tao yung nakita mo o baka namamalikmata ka lang dahil sa dilim. Raf, maniwala ka sa sinasabi ng bata. Malinaw ng lahat ngayon. May kinalaman ng asawa ng kuya mo sa lahat ng nangyayari. At malamang, pati sa kondisyon ng kuya mo sa ospital ngayon. Si Ate Bella, paano mangyayari yung fiesta? Mabuting tao si Ate Bella. Kilala ko siya mula pa nung magdobyo pa lang sila ni Kuya. Hindi siya asawang o maligno o kung ano man. Isang normal na tao lang siya na nangangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Tao nga siya, Raf. Pero narinig mo ang kwento ni Ronnie. Nakipagkasundo ang asawa ng kuya mo sa isang masamang elemento. Maraming taong gumagawa niyan. Lalo na kapag naiipit sila sa isang sitwasyon kung saan nakatayang buhay nila o ang kayamanan nila. Kapag nangyari yon, kahit ang pagiging ina nila, nakakaya nilang kalimutan. Hindi ko pa rin matanggap, Fiesta. Napakabait na Ate Bella. Laging inuuna ang kapakanan ng mga bata bago ang sarili niya. Paano siyang naging kasabwat ng isang halimaw? Paano niyang nagawang isakripisyo ang sarili niyang mga anak para lang makaligtas siya? Yun ang kailangan nating alamin ngayon, Raf. Hindi kompleto ang impormasyon natin. Hindi natin alam kung anong klaseng halimaw ang kinakausap niya at kung ano ba talagang nagiging kasunduan nila dun sa probinsyang pinunta nila. At may naisip na akong paraan para makakuha tayo ng eksaktong sagot. Anong gagawin natin? Hindi natin alam kung nasan siya ngayon o kung paano siya hanapin. Mukhang hindi rin natin siya makikita ng ganun-ganun lang. Kahit subukan natin. Hindi natin siya hanapin. Pupunta natin ang Kuya Roy at mo bukas mismo. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong natin kung ano ba talagang nangyari sa kanila nung gabi bago sila bumalik dito. Nasa ospital siya, Fiesta. At nawawala siya sa sarili. Nagwawala siya tuwing nagigising. Hindi stable ang lagay niya. Hindi tayo makakakuha ng matinong sagot mula sa kanya kahit magmakaawa pa tayo. Akong bahala. Ibang paraan ang pagtatanong ng isang albularyo sa paraan ng mga ordinaryong doktor. May mga orasyon akong pwedeng gamitin para pakalmahin ang kaluluwa niya at paliwanagin ang isip niya kahit panandalian lang. Handa ka bang sumama sa akin bukas para alamin yung totoo? Kung makakatulong yan para malinawan tayo sa lahat ng to. At kung mapoprotektahan nito mga pamangkin ko, sasama ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para matapos na to. Mabuti. Maayos na si Maya. Pwede na tayong kumalma. Ang mabuti pa, kayo na munang bahala sa mga bata at magsisindi lang ako ng insenso. Teka, Fiesta, Rafael, ano ba talagang nangyayari? Naguguluhan ako sa mga pinag-uusapan nyo. Isa pa, Fiesta, ano ba talaga ang trabaho mo rito? Kung tama ang kutob ko, hindi ka nagpunta rito para maging isang ordinaryong kasambahay lang, ano? Pasensya na po kayo, Manang. Sa ngayon ho, huwag na muna kayo magtanong tungkol dito. Basta sundin na lang ho muna natin si Fiesta. Ikakwento ko rin po sa inyong lahat kapag may pagkakataon. O siya, sige. Basta't siguraduhin nyo lang na hindi mapapahamak ang mga alaga ko. Ronnie, Cam, umakyat na tayo sa kwarto niyo ni Maya. Patutulugin ko na kayong dalawa. Gabi na kasi. Opo Ate Fiesta, pero pwede po bang doon ka muna po sa kwarto namin? Natatakot po kasi ako eh. Baka mamaya po marinig ko ulit yung boses ni Mama habang tulog po kami. Huwag ka mag-alala, Ronnie. Sasamahan at babantayan ko kayo ng kapatid mo para masiguro nating safe kayo. Akong bahala sa inyo, ha? Okay? Opo, basta po dito lang po sa tabi namin kayo matutulog ha. Huwag niyo po kaming iwanan ni Maya. Baka po kasi bigla na lang silang pumasok kapag wala ka sa tabi namin. Oo, hindi ako aalis at hindi ako matutulog. Magbabantay ako buong gabi. Sige na. Pagkatapos kong ayusin itong mga gamit dito sa baba, aakyat na tayo. Huwag ka nang aalis dyan sa upuan, okay? Sige po. Teka. Ano yan? Narinig mo ba yun, Fiesta? Ang lalakas ng alulong ng mga aso sa labas ng kalsada. Narinig ko po, Manang.
Kayo rin po. Kailangan niyo yung pumasok sa kwarto niyo ngayon din. At wag na kayong lalabas. Kapag hindi ako ang kumakatok ng 3 beses. Ilak niyo ng mabuting pinto. Fiesta, may naamoy ka ba ngayon sa paligid natin? Sobrang sangsang na amoy. Malansa na parang amoy bulok. Kanino ko pa nalalanghap simula nung nasa kusina ako at naguhugas ng mga pinggan. Akala ko nung una galing lang sa basurahan. Pero parang umiikot ang amoy sa buong bahay hanggang dito sa salas. Manang Fe, makinig kayong mabuti sa akin. Wag kayong magpalata na naaamoy niyo yan. At lalong wag kayong magtatakip ng ilong. Tawagin niyo si Rafael ngayon din. Sabihin niyong bumaba siya rito agad. Bakit? Anong ibig sabihin ng amoy na yun, Fiesta? Kinakabahan ako sa iyo, Iha. Ano ba talaga nangyayari sa bahay na ito na hindi ko alam? Ralph? Nasaan si Ralph? George! Diyos ko, ginulat mo naman ako. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagmamadali at pinagpapawisan ka ng ganyan na para kang hinahabol ng kabayo? Nasaan si Rafael? Kailangan ko siya makausap ngayon na. Asan siya, Manang Fe? Fiesta! George, huminahon ka. Ano bang nangyayari? Pare, bakit? Nasagdan pala ako, naririnig na kita. Ano bang problema? Ba't ka sumisigaw ng ganyang kalakas dito sa loob ng bahay? Ralph, may nakita ako doon sa labas kanina pagkaparada ko ng kotse. May nakita akong hindi ka panipaniwala. Ano ba nakita mo, pare? May nakita akong taong nakatayo sa ibabaw ng bubong ng veranda niyo mismo. Taong nakatayo sa bubong? Anong ginagawa ng isang tao sa ganyang kataas na lugar sa gitna ng gabi? Hindi ko alam, Manang Fe, kung tao ba talaga siya o kung anong klaseng nilalang. Matangkad siya. Sobrang tangkad kaysa sa ordinaryong tao. Walang kahit anong sapyot sa katawan niya. At nung gumalaw siya, Ralph, may pakpak siya. Malalaking pakpak na parang sa paniki. Saang bubong mo nakita, George? Saang banda? Sa ibabaw mismo ng veranda sa 2nd floor. Sa may tapat ng bintana ng kwarto ni Ronnie. Sa kwarto pa talaga ng mga bata? Kailangan nating umakyat. Tignan kung nakapasok na. Huwag kang aakyat, Raf. Walang aakyat at lalong walang lalabas. Manang Fe, kunin yung mga bata ngayon din. Diyos ko po, anong gagawin ko sa kanila, Fiesta? Dalhin niyo sila sa pinakaligtas na kwarto dito sa baba. Ilak niyong pinto at huwag kayong magbubukas kahit anong mangyari. Huwag kayong gagawa ng ingay. Ate Fiesta, natatakot po ako. Yung monster nandyan na. Ronnie, tumingin ka sa akin. Walang kukuha sa inyo. Akong bahala. Sumama na kayo kay Manang Fe. Bilis! Halika na, Ronnie. Dito tayo sa kwarto ko sa ilalim ng hagdan. Walang bintana doon. Hindi pwede magtago lang tayo rito habang may nakatungtong na demonyo sa bubong natin. Ano gagawin natin, Ralph? Tumawag na ba tayo ng pulis ng barangay? Walang magagawang pulis dito. Mabuti pa. Tapusin na natin to ngayon. Ralph, ano yan? Bakit may baril kang nakatago dito sa salas? May lisensya to, pare. Nakatago to para sa mga magnanakaw. Pero mukhang sa iba ko pa magagamit ngayon. Ako nang lalabas at babariling ko kung ano mang hayop ang nasa bubong. Akin na yan. Huwag kang magmamarunong sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Bakit mo inagaw, Fiesta? Marunong ka bang gumamit yan? Mga ngaso ang lolo ko. Bago pa siya naging albularyo. Tinuruan niya akong humawak ng baril, bata pa lang ako. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako ang lalabas at ako ang gagamit nito. Dito lang kayo, George. Bantayan niyo ang pinto ni Manang Fe. Fiesta, sigurado ka ba? Basta, bantayan niyo ang pinto. Wala na silang nagawa ng agawin ko ang baril mula kay Rafael. Nanginginig man ang mga kamay ko, alam kong ako lang ang may kakayahang harapin ang nilalang na nasa labas ng mga sandaling yon. Hindi tinatabla ng ordinaryong tingga ang mga aswang. Kung si Rafael ang bumaril doon, mag-aaksaya lang siya ng bala at mas lalo pa niyang gagalitin ang halimaw. Mabilis kong binuksan ang main door ng bahay at lumabas sa bakuran. Agad na sumalubong sa akin ang napakasangsang na amoy. Mas malala pa sa nabubulok na bangkay ng hayop. Pagtingala ko sa veranda sa ikalawang palapag, nakita ko ang sinasabi ni George. Isang napakalaking figura ng lalaki. Nakatingkayad sa mismong gilid ng bubong. Wala itong saplot. Maitim ang buong katawan at sa likod nito ay may nakatiklop na malalaking pakpak na kamukha ng sa paniki. Nakatingin ito ng diretso sa akin at nakita ko ang pamumula ng mga mata nito sa dilim. Dinig na dinig ko ang pag-atungal at pag-angil nito na parang asong ulol. Mahigpit kong hinawakan ang baril gamit ang dalawang kamay ko.
Pikit mata akong umusal ng isang mabilis na orasyon. Isang palipad hangin na itinuro sa akin ni Tatang para tumagos ang bala sa makunat na balat ng mga lintik na aswang na yon. Iniihip ko ang orasyon sa mismong dulo ng baril. Saka ko itinutok ng diretso sa halimaw. Umalis ka rito! Wala kang makukuha sa bahay na to! Fiesta! Natamaan mo ba? Huwag kang lalabas, Raf! Sinasabi ko sa'yo! Lumilipad na siya palayo! Ayun! Doon nagpunta! Hindi pa tayo tapos sa swang! Diyos ko po. Totoo nga nakita mo pare. Aswang ba yun? Pumasok na tayo sa loob. Bilis! Isara niyong pinto at ilak niyo ng maigi. Fiesta! Rafael! Narinig ko mga putok ng baril. Anong nangyari? Wala na ba yung nasa labas? Wala na po, Manang Fe. Naitaboy ko na. Ligtas na kayo. Ligtas ng mga bata. Panginoong mahabagin! Anong klaseng gulo ba itong pinasok nyo? Rafael, sino ba talaga itong si Fiesta? Bakit siya may hawak na baril? At bakit siya ang humarap sa kung ano man yung nasa labas? Manang, huminahon po kayo. Ipapaliwanag po namin sa inyong lahat. Maupo muna kayo dito sa sofa at kukuha ako ng tubig. Habang umiinom ng tubig si Manang Fe, ikinuwento na ni Rafael at George ang lahat ng nangyari mula pa noong nagbakasyon ang pamilya ng kuya niya hanggang sa kung bakit nila ako sinadya sa lugar namin. Ipinagtapat na rin nila na hindi talaga ako ordinaryong kasambahay, kundi isang albularya na may kakayahang magprotekta sa kanila laban sa mga aswang at itim na mahika. Nakita ko ang takot at gulat sa mga mata ng matanda. Hindi niya siguro lubos akalain na ang mga kwentong kababalaghan na naririnig lang sa radyo at nababasa sa comics noon ay mismong nangyayari na sa loob ng bahay na matagal niya nang pinagsisilbihan. Naiintindihan niya ang lahat, pero hindi maitatago ang panginginig ng mga kamay niya. Wala naman akong magawa kundi hawakan ang mga kamay niya para iparamdam na hindi ko sila pababayaan. Kahit si George, nagpa siyang wag muna kaming iwan doon para madagdagan ang mga lalaki sa bahay. Kinabukasan ng umaga, matapos naming masigurong may mga nakasabit ng pangontra sa bawat bintana, nagpasya na kami ni Rafael na puntahan si Kuya Royat sa ospital. Iniwan muna namin si Manang Fe kasama ang 2 bata sa bahay. Pero pinabantayan ito ni Raf sa driver niya. Tutal ay alas 5 pa naman ng hapon ang uwi nito. Kailangan na naming malaman ang buong katotohanan. Kailangan na naming marinig mula mismo sa kuya niya kung bakit inaatake ng isang aswang ngayon ang mga anak nila. Nandito na tayo. Ganyan siya palagi, Fiesta. Nire-restrict palagi ang mga kamay at paa dahil nagwawala siya tuwing namumulat ang mga mata niya. Hindi ba delikado itong gagawin natin, Fiesta? Baka bigla siyang manakit kapag tinagal natin yung straight jacket na. Hindi naman natin tatanggalin. Hahawakan ko lang ang noo niya at bubulungan ko siya. Kailangan ko kalmahin ang espiritu niya na kasalukuyang bumabagabag ng matinding takot at trauma. Sige, gawin mo na ang lahat ng kailangan. Babantayan namin ang pinto. At baka may pumasok pang nurse. Kuya Royat, makinig ka sa boses ko. Papayapain ko ang isip mo. Aalisin ko ang dilim na nakabalot sa damdamin mo. Wag niyo silang kunin, Bella, wag! Walang kukuha sa mga anak mo. Ligtas sila. Nandito ang kapatid mong si Rafael para protektahan kayo. Bumalik ka sa liwanag at buksan mo ang iyong isip. Kuya Royet, naririnig mo ba ako? Rafael, nasaan ako? Nasaan ang mga bata? Si Ronnie, si Maya. Ligtas sila, kuya. Ligtas sila sa bahay. Nandun sila kay Manang Fe at binabantayan sila. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kailangan nyo silang ilayo, Raf. Kailangan nyo silang itago kay Bella. Kuya Royet, anong nangyari doon sa probinsya? Bakit kami inaatake ng isang aswang sa mismong bahay ni Raf kagabi? Anong ginawa ni Ate Bella? Pagkabanggit ni George sa pangalan ni Bella, biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Kuya Royet. Isang iyak ng lalaking nawasak ang buong pagkatao at pamilya. Hinayaan ko lang siyang umiyak hanggang sa medyo kumalma na ang paghinga niya. Nang magsalita siya, ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Ikinuwento niya na maayos naman daw nung una ang bakasyon nila. Pero napansin niyang madalas umaalis ng bahay si Bella tuwing gabi habang tulog ang mga bata. Sinasabi raw nito na nagpapahangin lang.
Pero umaabot ng madaling araw bago makabalik. Hanggang isang gabi, nagpasya siyang sundan ito ng palihim. Naglakad daw si Bella papunta sa isang liblib na kakahuyan sa likod ng bayan. Doon nakita mismo ni Kuya Royet ang pinakamasakit na katotohanan. May kayakap na ibang lalaki ang asawa niya. Isang lalaking matangkad at may kakaibang itsura. Akala niya nung una ay ordinaryong pangangalo niya lang ang ginagawa ng asawa niya. Hanggang sa masaksihan niya kung paano nag-iba ang anyo ng lalaki at tinubuan ito ng malalaking pakpak at mahabang kuko. Hindi tao ang kinakasama ng asawa ko, Raf. Isang aswang. Isang halimaw na kumakain ng laman ng tao. Oh, Diyos ko. Yung nakita ni George sa bubong kagabi. Yun ang kabit ni Ate Bella. Oo. Handa na sana akong tumakbo pabalik sa bahay para kunin ang mga bata. At tumakas nung gabing yun. Pero narinig ko ang pinag-usapan nila. Narinig ko ang mismong boses ni Bella. Anong narinig mo, kuya? Anong pinag-uusapan nila nung aswang na yon? Nagmamakaawa si Bella. Nagawin din siyang kauri ng halimaw na yon. Gusto niya maging aswang para tuluyan na sila magkasama. Sabi ng lalaki, may kapalit ang kapangyarihan at mahabang buhay. Kailangan nila ng dugo ng mga inosente mula sa sarili niyang dugo at laman. Hayop? Ibig mong sabihin? Oh, George. Narinig ko mismo sa bibig ng asawa ko. Sinabi niya doon sa halimaw na ibibigay niya si Ronnie at si Maya. Iaalay niya ang sarili naming mga anak para kainin ng aswang. Kapalit ng pagiging halimaw niya. Walang hiyang babae niyan. Sarili niyang anak ipapakain niya sa aswang para lang makasama yung kabit niya. Anong klase siyang ina? Ginawa ko ang lahat para mailigtas sa mga bata. Kinabukasan din nagkunwari akong walang anam. Nagsinungaling akong ipapasya lang ang dalawang anak namin. Naiwan siya sa tinutuloy namin. Kaya nakatakas kami pabalik dito ng ligtas. Pero alam kong susundan niya kami. Alam kong kukunin nila ang mga anak ko. Kaya pala, gumagamit na sila ng itim na mahika para tawagin ang mga bata pabalik sa kanya. Gusto niya ng isa katuparan ng ritual nila. Parang awa mo na, Piesta. Ikaw daw ang albularyo ang nagbabantay sa kanila. Huwag mo nga ayahang makuha ni Bella ang mga bata. Kahit mamatay na ako rito, huwag lang mapa sa kamay ng mga demonyong yon ang mga anak ko. Hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding pandidiri at awa pagkatapos marinig ang lahat ng yun. Awa para kay Kuya Royet na nawasak ang pamilya at para kina Ronnie at Maya na walang kaalam-alam na ang mismong ina nila ang maghahatid sa kanila sa kamatayan. Sa buong buhay ko bilang isang albularya, nakaharap na ako ng iba't ibang klase ng mga maligno, engkanto at mga ligaw na kaluluwang nananakit ng tao. Pero lahat ng yon ay ginagawa nila dahil sa kalikasan nila bilang masasamang nilalang. Iba ang ginawa ni Bella. Tao siya. Isang ina na nagdala sa mga batang yon sa sinapupunan niya ng 9 na buwan hanggang sa mailuwal niya sila sa mundo. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko ay makakakilala ko ng isang inang kayang isakripisyo ang laman ng kanyang laman at dugo ng kanyang dugo para lang sa pansariling kaligayahan sa piling ng isang halimaw. Napakabigat sa dibdib. Napakasakit isipin na may mga taong mas masahol pa ang ugali kaysa sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kung tutuusin, mas halimaw pa itong si Bella kaysa sa totoong aswang na nakaharap ko sa bubong nung nagdaang gabi. Ang aswang pumapatay para kumain at mabuhay. Pero si Bella, papatay siya ng sarili niyang mga anghel para lang masunod ang sarili niyang kamunduhan. Tininan ko si Rafael na tulala at tahimik na umiiyak sa tabi ng kapatid niya. Habang si George ay napasandal na lang sa pader sa sobrang pagkabigla. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit ganun katindi ang puwersang sumubok bumasag sa proteksyon ko. Dahil doon, napagpasyahan ko na sa sarili ko na hindi ako aatras sa labang yun. Sabi ko sa sarili ko, hindi nila makukuha si Ronnie at Maya habang nandito ako. Hindi ko pa rin matanggap. Hanggang ngayon, parang sasabog ang utak ko sa mga nalaman natin kay Kuya Royet. Paano nagawa ni Ate Bella ang ganong klaseng kababuyan? Umupo ka muna, Raf.
Wala na tayong magagawa para baguhin ang nakaraan at ang mga naging desisyon ng hipag mo. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin sila pipigilan. Pero Fiesta, paano nga ba? Naitaboy mo nga yung halimaw kagabi gamit ang baril. Pero babalik at babalik pa rin yun hanggat gusto nilang makuha ang mga bata. Hindi naman pwedeng habang buhay tayong nakakulong dito sa bahay. Tama si George. May limitasyon din ang mga bala natin eh. At hindi natin alam kung kailan siya atake ulit. Bak mamaya, magdala pa ng iba pang kauri niya ang aswang na yun para lusubin tayo rito. Hindi na natin gagamitin ng baril. Maliit na porsyento lang ng problema natin ang pisikal na aswang na yon. Ang pinakaugat ng lahat ng ito, ang nagbibigay ng daan para makalapit ang halimaw na yun sa mga bata, ay si Bella. Si Ate Bella? Paano mangyayari yun kung wala naman siya dito sa Manila? Naiiwan siya sa probinsya, di ba? Raf, malinaw sa mga nangyayari na hindi lang basta sumama si Bella sa aswang na yon. Pinag-aralan niyang paggamit ng itim na mahika. At sa tingin ko, hindi lang dun sa bakasyon nila nagsimulang lahat. Bago pa man sila pumunta sa probinsyang yon, kilala na ni Bella ang halimaw na yon. Plinano niyang lahat ng ito. Ibig mong sabihin, sinadya niyang dalhin sina Kuya Royet at ang mga bata doon para ialay? Matagal na siya nag-aaral ng pangkukulam? Eksakto. Walang ordinaryong taong basta-basta makakagawa ng ganun kalakas na sumpa para padugoy ang tenga ng sarili niyang anak mula sa malayo. Kailangan ng mahabang panahon para matutunan ng ganitong klaseng ritual. Binuksan ni Bella ang sarili niya sa dilim at siyang nagsisilbing tulay ng aswang papunta dito sa bahay niyo. Hindi naman makakalapit ang aswang na yun basta-basta sa mga batang nabinyagan kung walang pahintulot ng guardian nila. Kung siyang tulay, anong kailangan nating gawin? Pupuntan ba natin siya sa probinsya para tapusin siya? Hindi na natin kailangang umalis. Tatalunin ko ang aswang at si Bella gamit ang mga orasyon ko. Dito mismo sa loob ng bahay ninyo. Pupuntiryahin ko si Bella. Puputulin ko ang koneksyon niya sa mga bata. Lalabanan ko siya ng karunungan laban sa karunungan. Karunungan laban sa karunungan. Ibig mong sabihin, gagamit ka rin ng itim na mahika, Fiesta. Marunong ka rin bang kumulam at manakit ng tao gamit ang mga ganyan? Oo, Raf. Halos lahat ng mga albularyo o albularya marunong gumamit ng itim na mahika. Hindi mo pwedeng gamutin ang isang sumpa kung hindi mo alam kung paano ito ginawa o kung paano ito gumagana. Nasa sa amin na lang yun kung paano at saan namin gagamitin ang kaalaman namin. Pinili kong manggamot, pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang lahat ng alam ko para sirain ang ginagawa ni Bella. Nakita ko ang paglunok ni Rafael at ang pamimilog ng mga mata ni George matapos kong sabihin yon. Siguro ay ngayon lang nila naintindihan na ang linyang naghihiwalay sa isang manggagamot at sa isang mangkukulam ay napakanipis lang. Pero buo na ang loob ko. Hindi ako papayag na magtagumpay ang maitim na balak ng babaeng yon. Inayos namin ang buong bahay pagpatak ng dilim. Napagdesisyonan namin na sa iisang malaking kwarto na lang matulog. Magkakasama kami ni Rafael, Ronnie, Maya, habang si George at Manang Fe naman ay nandun sa kabilang mga kwarto. Nilagyan ko ng mga nakabaliktad na walis tingting at asin ang lahat ng tabi ng pinto at bintana. Bago ako matulog, umusal ako ng mahabang proteksyon para sa isip at kaluluwa ni Ronnie at Maya. Akala ko ay sapat na ang harang na ginawa ko para makapagpahinga kami ng maayos. Pero nagkamali ako. Hindi pisikal na katawan namin ang pinuntirya ni Bella ng gabing yon. Hanggang kailan mo balak magmatigas hamak na albularya? Ibigay mo na sa akin ang mga anak ko. Hindi mo sila mga anak. Wala kang karapatang tawagin silang sayo pagkatapos mo silang ibenta sa halimaw na yan. Masyadong matabil ang dila mo para sa isang taong nakagapo sa sarili niyang panaginip. Hindi mo ba alam na nasa teritoryo ka namin ngayon? Kahit nasang lupalo pa tayo ng impyerno, hindi niyo mabubuksan ang pinto ng bahay ni Rafael. Hanggang pananakot lang kayo dito sa isip ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng katapangan mo, Fiesta. Vladimir, turuan mo ng leksyon ng babaeng yan. Ipakita mo sa kanya kung gaano kasakit ang humadlang sa mga plano natin. Isang malaking kasiyahan ang pagbigyan ka, mahal ko. Ang laman ng mga manggagamot ay matagal ko na rin hindi natitikman. Yan ang bagay sa mga pakialamerang kagaya mo. Akala niyo ba matitinag ako sa mga latigo niyo? Alam kong nananaginip lang ako. Alam kong hindi ito ang tunay kong katawan. Nananaginip ka nga ba, Fiesta? O baka naman nakalimutan mo
na ang anumang mangyari sa kaluluwa mo rito ay direktang mararamdaman ng pisikal mong katawan doon sa kinahihigaan mo. Mapoprotektahan mo ba ang mga bata kung ikaw mismo ay magigising na duguan? Mas mabuti pang mamatay akong lumalaban kaysa isuko sa inyo mga inosenteng bata. Mga duwag kayo. Harapin niyo ako sa mundo ng mga buhay kung talagang matapang kayo. Masyado kang maingay. Tapusin na natin ang paghihirap mo. Akin na ang puso mo! Nakagapos ang mga kamay at paa ko sa mga baging na may matatalim na tinik. Nakikita ko ang sarili ko sa isang madilim na kakahuyang amoy asopre at nabubulok na dugo. Kaharap ko si Bella. Nakangiti ng pagkalaki-laki, suot ang isang itim na bestida habang nakasandal sa dibdib ni Vladimir. Ang aswang ay nasa buo nitong nakakakilabot na anyo. Ang bawat paghampas ng latigo ng aswang na si Vladimir sa likod ko ay nag-iiwan ng nagbabagang sakit na tumatagos hanggang sa buto ko. Alam kong nananaginip lang ako. Ginagamit ni Bella ang itim na mahika niya para hilahin ang kamalayan ko sa dimensyon nila habang tulog ako. Gusto nilang pahinain ang proteksyong inilagay ko sa mga bata. Pinipilit kong gisingin ang sarili ko, pero napakalakas ng puwersang pumipigil sa akin. Tuwing pipikit ako para umusal ng panggising na orasyon, lalong humihigpit ang mga baging na nakapulupot sa leeg ko. Hanggang sa naglakad palapit sa akin si Vladimir. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Nakita ko ang paghaba ng mga kuko niyang parang patalim. Naramdaman ko ang malamig na hangin bago niya ibulusok ang kanyang kamay papunta sa puso ko. Pero bago pa lumapat yon sa balat ko, naramdaman kong may yumuyugyog sa akin. Fiesta! Fiesta! Gumising ka! Buksan mo mga mata mo! Diyos ko! Fiesta, ayos ka lang ba? Kanina ka pa sumisigaw ng nakapikit. Tapos nanginginig ang buong katawan mo. Ang mga bata, nasan si Ronnie at Maya? Ligtas ba sila? Ligtas sila. May bigang tulog nila sa kabilang kama. Pero ikaw, Fiesta, tingnan mo ang mga braso at leeg mo. Ano ba ang mga yan? Bakit may mga sugat ka? Wala to. Mga simpleng galos lang ito. Anong simpleng galos? Mga latay yung Fiesta. Namumulat nagdurugo ang balat mo habang nagdideliroy ka kanina. Bigla na lang gumuguhit yung mga latay na yun sa katawan mo na parang may humahampas sa'yo ng latigo kahit wala naman. Kumalma ka, Rav. Huwag kang sumigaw at baka magising natin ang mga bata. Ayos lang ako. Buhay pa ako, salamat. Paano kung kakalma? Pinapatay ka na nila nang hindi man lang natin nakikita. Dadaling kita sa ospital. O sa lolo mo, hindi na tama to. Raf, makinig ka sa akin. Wala tayong pupuntahan. Hindi ako matitinag ng mga simpleng latay lang na pinadadaan sa panaginip ko. Sinusubukan lang akong takutin ni Bella para isuko ko ang proteksyong inilagay ko sa bahay nito. Hindi ako susuko sa kanila. Bakit mo ba ginagawa to, Fiesta? Bakit mo sinusugal ang sarili mong buhay para sa mga batang ilang araw mo palang nakikilala? Pwede ka naman umalis na lang at iligtas ang sarili mo. Maintindihan ko kung gano'n ang gagawin mo. Nakokonsensya akong nadadamay ka sa gulong to. Napaupo ako sa kama habang sapu-sapo ang dibdib ko. Ramdam na ramdam ko pa rin ang hapdi ng bawat latay sa balat ko na parang totoong hiniwa. Kumuha si Rafael ng malinis na basang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang mga nagdudugong parte ng braso ko. Sa kabila ng takot at pag-aalala sa mga mata niya, nakita ko ang isang taong handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Tumingin ako kina Ronnie at Maya na payapang natutulog sa hindi kalayuan. Ang inosenteng mukha nila ang nagbibigay sa akin ng lakas para tiisin ang lahat ng sakit. Wala silang kaalam-alam na sa mga oras na ito, nagkaisang sarili nilang ina at isang halimaw para tapusin ang buhay nila. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari yun. Fiesta, bakit hindi ka makasagot? Bakit ka nagpapakamartir para sa amin? Hindi mo naman kami kaano-ano. Binabayaran lang kita para magbantay, hindi para mag-alin ng sarili mong buhay. Dahil walang ibang gagawa, Raf. At dahil alam kong walang kasalanan ng mga bata sa kabaliwan ng ina nila. Hindi ko kayang pabayaan na lang sila, lalo na napamahal na rin sila sa akin. Kahit ilang araw ko pa lang silang nakilala. Nakakaawa nga naman ang mga pamangkin ko. Yung mismong taong dapat na mag-aruga sa kanila, yun pa ang nagpapahamak sa kanila.
Ang sakit-sakit isipin, Fiesta. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila to kapag lumaki na sila. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kasamaan ng ibang tao, Raf. Ang kailangan mo lang gawin ay iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Na may mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Mabuti na lang at kahit papano, parang hindi pa rin nawala ng ina ang mga bata. Nakahanap sila ng isang tunay at mapagmahal na ina sa katauhan mo, Fiesta. Sa maikling panahon na nakasama ka namin, pinaramdam mo sa kanila kung paano talaga ang alagaan. Raf, huwag mong sabihin yan. Nandito lang ako para tumulong. Totoo ang sinasabi ko. Utang ko sa iyo ang buhay nila. Utang ko sa iyo ang buong pamilya ko. Pangako ko sa'yo, Raf. Hindi ko sila pababayaan. Kahit anong mangyari, lalabas silang buhay sa bahay na ito. Tatapusin natin to bukas. Maganda ka. Dahil kailangan ko ng buong tapang mo sa gagawin natin. Anong kailangan kong gawin? Sabihin mo lang at susundin ko. Kahit na ano pang ipagawa mo sa akin. Kinaumagahan, maaga akong naghanda ng lahat ng kagamitan. Ipinaliwanag ko kay Rafael na kailangan kong pumasok sa isang hiwalay na kwarto sa ibaba para magsagawa ng isang seryosong ritual. Kailangan kong ibato ang sumpa ni Bella pabalik sa kanya. Kailangan kong basagin ang depensa niya mula sa malayo. Pero dahil gagawin ko yon, siguradong mararamdaman ni Bella ang atake ko at ipapadala niya si Vladimir para pigilan ako. Ibinigay ko kay Rafael ang isang maliit na garapon na naglalaman ng pinaghalong asin, asopre at dinikdik na buto ng kalamansi na binasbasa ni Tatang. Itinuro ko sa kanya kung paano yun isasaboy sa mukha ng aswang kung sakaling makapasok ito sa bahay. Binigyan ko rin siya ng isang tansong punyal na matagal nang nakatago sa mga gamit ko. Ikinulong namin sina Manang Fe, George at ang mga bata sa pinakaligtas na kwarto. Naiwan si Rafael sa labas ng kwarto ko para maging huling linya ng depensa. Nang isara ko ang pinto ng kwarto ko, pinatay ko ang lahat ng ilaw at nagsindi ng 7 itim na kandila na inayos ko ng pabilog sa sahig. Umupo ako sa gitna. Huminga ako ng malalim at sinimulan ko ang isa sa pinakamabigat na orasyong itinuro sa akin ng lolo ko. Sa ngalan ng mga ninunong nagtanggol sa liwanag, tinatawag ko ang kaluluwa ng inang nagkasala sa kanyang mga anak. Haharap ka sa akin ngayon din! Ipinapawalang bisa ko ang sumpang itinali mo sa iyong mga kadugo. Pinuputol ko ang ugnayan ng iyong maitim na mahika sa mga inosenteng supling na nagmula sa biyaya ng langit. Inaalis ko ang iyong karapatan para sa kanila. Sa ngalan ng pinakamakapangyarihang lumikha na siyang may-ari ng ating mga kaluluwa. Oh, nandito na siya, Fiesta. Nakapasok siya sa bintana ng salas. Huwag mo siyang papapasukin dito, Raf. Gamitin mo mga itinuro ko. Hayop ka! Huwag kang lalapit! Sa ngalan ng Diyos, umalis ka rito! Bella, alam kong naririnig mo ang boses ko. Ang lahat ng karamdamang ipinadala mo, ibinabalik ko sa iyong sariling katawan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pigati, ang lahat ng dugong hiningi mo, sa iyo ngayon maniningil! Huwag kang mag-alala dito, Fiesta! Ako nang bahala rito! Mamatay ka ng aswang ka! Ibalik sa pinagmulan. Ibalik sa nagpadala. Ibalik sa pusong nilamon ng kasamaan. Bella, isinusumpa kita! Naway singilin ka ng langit at impyerno sa lahat ng iyong pagkakautang. Hindi ka na makakalapit. Wala ka ng kapangyarihan sa bahay na ito. Lalong-lalo na sa mga anak mo! Ramdam na ramdam ko ang matinding pagyanig ng buong kwarto habang binibigkas ko ang mga huling salita ng orasyon. Parang may hindi nakikitang puwersang nagtutulakan sa loob ng utak ko. Nakikita ko sa isip ko ang mukha ni Bella na namimilipit sa sakit habang pilit na pinipigilan ang mahikang ibinabalik ko sa kanya. Ang mga kandilang nakapaligid sa akin ay biglang lumiyab ng napakataas bago tuluyang namatay ng sabay-sabay. Sa labas ng kwarto, dinig na dinig ko ang kalabog ng mga sirang upuan at ang malakas na pag-ungal ni Vladimir. Naririnig ko ang boses ni Rafael na buong tapang na lumalaban. Isinasaboy ang garapon ng asopre at iwinawasiwas ang tansong punyal na ibinigay ko. Bawat sigaw ni Rafael sa labas
ay sinasabayan ko ng mas malakas na pag-usal ng orasyon sa loob upang lalong palakasin ang laban niya sa aswang. Naramdaman ko ulit ang pamamasa ng ilong ko. Tumutulo na naman ang mainit na dugo mula rito. Pero hindi ko pinunasan. Hinayaan ko itong pumatak sa sahig bilang alay ng sarili kong lakas. Kailangan kong manalo. Kailangan kong sirain ang kapit ni Bella. Ibinaling ko ang buong enerhiya ko sa huling bahagi ng ritual. Ginamit ko ang huling natitirang lakas ng aking kaluluwa para itarak ang isang espiritual na patalim sa mismong koneksyon niya sa mga bata. Isang malakas na putok ang yumanig sa buong bahay na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napadilat ako, habol ang aking hininga, habang nakatitig sa dilim ng kwarto. Doon ay naramdaman ko, wala na. Sa wakas, naputol na ang koneksyon ni Bella sa mga bata. Raf, Fiesta, ligtas ka. Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Tapos ng ritual. Ikaw, mukhang sugatan ka. Hindi. Daplis lang to na makuko niya sa braso ko nung sinusubukan niya akong dambahin. Pero tingnan mo to, Fiesta. Napatay ko siya. Napatay ko ang aswang. Huwag kang masyadong makampante. Nasaan si naman ng Fet George? Ligtas bang mga bata sa kabilang kwarto? Ligtas sila. Nakakandado pa rin ang pinto nila. Tulad ng inutos mo. George! Manang Fe! Ayos na! Pwede na kayong lumabas dyan! Raf! Diyos ko! Ano yan? Bakit ganyan ang itsura niyan? Patay na ba yan? George, huwag mo lalapitan. Raf, kailangan nating ilabas ang katawan niyan. Tulungan mo akong hilahin siya papunta sa likod bahay. Likod bahay? Bakit doon natin dadalhin? Tumawag na kay Tahoy ng pulis o kaya ilagay na lang natin sa sako at i-dispatch sa palayo rito para matapos na to. Mahihirapan kang magpaliwanag sa mga pulis dahil hindi nila maiintindihan ang makikita nila. At mas lalong hindi mo pwedeng itapon lang yan sa kung saan. Dahil hindi pa siya tuluyang patay, Raf. Ano? Paano hindi pa patay? Hindi na nga huminga yan eh. Ubus ng lakas niya at napinsala natin ang katawan niya. Pero ang mga aswang nakatulad niya, kapag naiwan sa dilim o itinago mo lang sa sako, unti-unti ang manunumbalik ang lakas at siguradong babangon ulit para gumanti o tumakas. Kailangan natin siyang tarakan ng tulos na gawa sa kawayan sa mismong dibdib niya para hindi na siya makalipad. Tulos na kawayan? Sige, may mga kawayan kami sa likuran. Ako na ang puputol at gagawa ng tulos. Kukuha na rin ako ng maso. Wala nang nagawa si George at Manang Fe kundi panoorin kami habang hinihila namin ni Rafael ang napakabigat na katawan ng aswang palabas ng salas. Ang baho ng dugo nito ay kumakapit sa sahig. Kaya kinailangan pa itong linisin agad ni Manang Fe para hindi umalingasaw sa buong kabahayan. Pagdating namin sa likod bahay kung saan maraming puno at damo, itinumba namin ang patihaya ang halimaw. Mabilis na pumutol ng makapal na kawayan si Rafael gamit ang itak na kinuha niya sa bodega. Tinapyasan niya ang dulo nito hanggang sa maging kasing talim ng sibat. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang iabot niya sa akin ang kawayan. Ako na mismo ang nagtapat ng matulis na dulo nito sa mismong gitna ng dibdib ng aswang. Pagkatapos ay inutusan ko si Rafael na pukpukin ang kabilang dulo gamit ang mabigat na maso. Sa unang palo pa lang, biglang dumilat ang mga mata ng halimaw at umatungal ng napakalakas. Patunay na tama ako at hindi pa nga ito tuluyang nalalagutan ng hininga. Pero hindi kami tumigil. Pinalo ng pinalo ni Rafael ang kawayan hanggang sa bumaon nito ng tuluyan sa dibdib ng aswang at tumagos sa lupa. Paano na ngayon to, Fiesta? Wala na siyang lakas. Hihintayin na lang natin ang sikat ng araw. Doon lang siya tuluyang matatapos. Grabe. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang buhay ko. Ang buong akala ko nun, sa mga pelikula lang at comics mangyayari to. Yung pumapatay ng aswang gamit ang kawayan? Ipinagtanggol mo lang ang pamilya mo, Raf. Kung hindi ka naging matapang ngayon, baka tayong lahat ang nakahandusay rito. Paano sa Ate Bella? Sabi mo, naputol na ang sumpa dun sa loob ng kwarto. Wala na siyang koneksyon sa mga bata. Ibinigay ko na sa kanya pabalik lahat ng mahikang ginamit niya. Pati na rin ang lahat ng sakit at sumpang idinulot niya. Ibig sabihin, hindi na siya manggugula pa sa atin kahit kailan. Ligtas na talaga si Ronnie at Maya. Hindi na siya makakalapit kahit anong mangyari. Panigurado yun. Mabuti naman kung ganun. Tingnan mo, sumisikat ng araw, Fiesta.
Sabay kaming napatingin sa gawing silangan kung saan unti-unti nang sumisilip ang araw. Pagdampi ng unang sinag ng araw sa balat ng nakapakong aswang, bigla itong umusok. Nagkikisay ang halimaw sa aming harapan, pero wala itong magawa dahil sa kawayang nakatarak sa dibdib nito. Nakakapanandig balahibo ang tunog na nasusunog na laman nito na walang kasamang apoy. Parang unti-unting natuyo ang laman nito at hinigop ng hangin ang kabuuan niya. Ilang minuto lang ang lumipas, ang malaking halimaw na sumugod sa amin ay naging isang tuyot na bangkay na lang. Ang tanging natira na lang ay ang mga buto at makapal na balat nito na parang tuyong dahon. Natuyo siya, Fiesta. Tapos nang maliligayan niyang araw. Wala na tayong dapat ikatakot. Sandali lang. Kukuha ako ng gasolina sa garahe. Sunugin na natin to ng tuluyan nang maging abo na. Huwag, may gagawin ako sa kanya. Bakit? Iwan mo lang dyan. May paggagamitan ako dyan. Panggagamitan? Ano namang gagawin mo sa budot balat ng isang aswang? Hindi ko na sinagot ang tanong ni Rafael. Ngumisi na lang ako habang nakatingin sa tuyong balat at buto ng aswang. Hindi niya kasi alam kung gaano kahilig ang lolo kong si Tatang sa mga ganitong klaseng tropeyo. Sigurado kung kapag naiuwi ko ang mga buto at balat na ito sa probinsya, tuwang-tuwa na naman ng matanda at gagawin pa itong palamuti sa sala namin para ipagmayabang sa mga kapwa niya albularyo. Iniwan na namin ang labi ng aswang sa likuran at bumalik na kami sa loob para tulungan si Manang Fe sa paghahanda ng almusal. Nang magising ang dalawang bata, wala silang kaide-ideya sa madugong laban na nangyari habang natutulog sila. Ganun pa man, naging maayos na ang lahat pagkatapos nun. Unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng dalawang bata at ng kanilang buong pamilya. Papa! Papa! Nandito ka na! Mga anak, Ronnie, Maya. Halika kayo rito kay Papa. Namiss ko kayo ng sobra. Mabuti naman at nakauwi ka na, kuya. Sabi ko naman sa iyo tapos na ang kalbaryo natin. Ligtas na ang mga bata. Maraming salamat sa iyo. At sa inyo. Kung hindi talaga dahil sa inyo, baka nabaliw na talaga ako ng tuluyan sa ospital na yon. Kayo ang nagligtas sa pamilya ko. Wala yon, Kuya Royet. Ang tapang nitong kapatid mo at talo na ni Fiesta. Sila talagang tumapos sa aswang na sumugod dito. Kami ni Manang Fe, tagadasal lang kami sa loob ng kwarto. Fiesta, utang ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Huwag niyo na pong isipin yan, Kuya Royet. Ang mahalaga ay magkakasama na ulit kayo ni Ron at Maya. Nang ligtas at malusog. May isa pa pala akong kailangan sabihin sa inyo, Ra. Tungkol ito kay Bella. Anong balita sa kanya, kuya? Bago ako lumabas ng mental hospital, kaninang umaga, may tumawag sa akin mula sa isang ospital doon sa probinsya na pinagbakasyon na namin. Natagpuan daw nilang patay na si Bella sa isang apartment na tinutuluyan niya. Patay na si Ate Bella? Paano raw nangyari? Hindi nila maintindihan kung ano ang kinamatay niya. Sabi ng caretaker na nakatuklas sa katawan niya. Nakita na lang daw siyang nakandu sa isa sahig. Bumubula raw ang bibig. Tirik ang mga mata at tigas na tigas ang buong katawan. Parang namatay daw sa sobrang matinding takot at sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Yun ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya. Bumalik sa kanyang sarili niyang itim na mahika. Kung anong tinangka niyang gawin sa mga anak niya, yun din ang sumira sa sarili niyang katawan. Siya ang gumawa ng sarili niyang hukay. Wala tayong dapat ikaawa sa kanya. Ang mahalaga, tapos na ang lahat ng pananakot nila. Tama ka, Raf. Magsisimula kami ulit. Magsisimula kaming tatlo ng malayo sa anumang kasamaan. Tuluyan na nakabalik sa normal na pamumuhay ang pamilya ni Rafael. Inayos nila ang lahat ng nasira sa bahay at bumalik sa trabaho si Rafael at George. Si Kuya Royet naman ay nagpasyang ibenta ang mga ari-arian nila sa probinsya at tuluyan ang tumira sa iisang subdivision para palaging magkakasama ang buong pamilya. Naging tahimik at payapa ang lahat. Pero para sa akin, may isang bagay na nagbago na hindi ko inaasahan. Ang lalim yata ng iniisip natin . Kanina pa kita pinapanood dito mula sa pintuan. Nakatitig ka lang sa mga bulaklak.
Iniisip ko lang kung paano ako magpapaalam kina Ronnie at Maya. Malapit na kasing matapos ang kontrata ko rito sa inyo. Maayos na si Kuya Royet, ligtas na kayo. Kaya pwede na siguro akong umuwi sa probinsya para makasama na ulit si Tatang. O, uuwi ka na? Paano kung sabihin ko sa'yong ayoko nang umalis ka? Baliw ka ba? Wala na akong gagawin dito. At saka kailangan ko ring bumalik para makapag-ipon ulit at maituloy ang pangarap kong maging guro. Nakakaya namang tumambay lang ako rito sa inyo. Dito ka mag-aral. Dito ka sa Manila pumasok. Ako ang magpapaaral sa'yo, Fiesta. Ako ang sasagot ng lahat ng gastos mo. Kahit anong kurso pang gusto mo. Raf, hindi pwede yun. Pinayaran mo na nga ako ng malaki para sa ginawa ko. Tapos papag-aralin mo pa ako. Gusto mo yata akong lumubog sa utang na loob eh. Hindi sa ganon. Gusto ko lang na nandito ka. Nasanay na kasi ang mga bata na nandiyan ka palagi. Nasanay na silang ikaw ang nagluluto, ikaw ang nag-aalaga, at ikaw ang sumasama sa kanila sa pagtulog. Masasanay din silang wala ako. Pero ako rin, Fiesta. Nasanay na rin ako na ikaw ang una kong nakikita sa umaga at huli kong nakakausap sa gabi. Hindi ko na yata kayang isiping uuwi ako sa bahay na to na wala ka. Raf, sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Baka nadadala ka lang ng emosyon mo dahil sa mga pinagdaanan natin noong nakaraang buwan. Sigurado ako. Nakahanap ako ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sa katauhan mo, Fiesta. Hindi ko alam ang isasagot ko sa iyo. Paano si Tatang? Hindi ko siya pwedeng iwan doon ng matagal. E di kunin natin siya. Papuntahin natin siya rito sa Maynila. Ang laki-laki ng bahay natin, oh. Dito siya tumira kasama natin. Aalagaan natin siya. Pumayag ka lang na manatili rito. Dito sa tabi ko. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko habang nakatingin sa seryosong mga mata ni Rafael. Sa tagal ng panahon na inilaan ko para alagaan si Tatang at maghanap buhay, hindi ko naisip na may darating na isang lalaking handang tanggapin, hindi lang ako, kundi pati na rin ang lolo ko at ang mundo kong puno ng kababalaghan. Mangyak-yak akong tumango at nangakong hindi ko rin sila pababayaan. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Hindi man natuloy ang pangarap kong maging isang guro sa eskwelahan dahil mas pinili kong pagtuunan ng pansin ang pamilya, hindi naman ako nagsisi. Natupad naman ang isa sa pangarap ko, ang maging katulad ng nanay ko. Naging mabuti akong ina. Hindi lang kina Ronnie at Maya na itinuring ko ng parang tunay na mga anak, kundi pati na rin sa sarili naming anak ni Rafael na isinilang ko pagkalipas ng 3 taon. Si Tatang, tuwang-tuwa ang matanda nang sunduin namin siya sa probinsya para tumira sa Maynila. Dala-dala niya pa ang mga gamit niya at syempre, hindi pwedeng mawala ang ipinagmamalaki niyang tropeyo. Yung butot balat ng aswang na tinapos namin ni Rafael at idinisplay ng lolo ko sa isang malaking glass case sa lumang bahay namin sa probinsya. Ginawa niyang palamuti para ipagmayabang sa mga bumibisita. Saka lang namin dinispatsa at sinunog ang butot balat ng aswang nang pumanaw na si Tatang sa edad na 103. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Ngayon habang pinagmamasdan ko ang asawa kong si Rafael na kalaro ang mga lumaki na naming anak sa sala, hindi ko maiwasang mapangiti. Akala ko noon, ang pagiging albularya ay isang sumpa na maglalayo sa akin sa normal na buhay. Pero ito pala ang naging susi para matagpuan ko ang pamilyang matagal ko nang ipinapanalangin. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Miss Neri. Hanggang dito na lamang at mag-iingat kayong lahat. God bless at mabuhay ang lahat ng mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Sabi nga nila, mas nakakatakot pa minsan ang tunay na tao kesa sa mga halimaw na nagtatago sa dilim. Isang nakakakilabot pero nakaka-inspire na kwento mula kay Fiesta ang narinig natin ngayong araw. Dito napatunayan nating hindi lahat ng kadugo ay maituturing na pamilya at minsan, ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina ay hindi lang masusukat sa pagiging magkadugo, kundi sa nilalaman ng puso. Nakakalungkot mang isipin ang ginawa ni Bella na naigpa rin ang liwanag dahil sa tapang ng ating bida. Maraming salamat sa pagbabahagi ng karanasan mong ito, Fiesta. Pero bago natin tapusin itong video, baka pwedeng palambing sa inyo mga mahal naming listeners.
Mag-like, follow, and subscribe naman kayo sa ating mga sister channels. Ang Sityo Bangungot, Sityo Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio. At meron din pala tayong mga love story channels ha. Ang Miss and Mr. Love and Miss Heart. Aabangan namin kayo doon ha. Kayo mga katakip silim, anong gagawin ninyo kung sarili ninyong kadugo ang magpapahamak sa inyo? Ako pong muli si Miss Neri. Magandang araw po at kita-kits ulit sa susunod nating video.